Bumubuhos ang malakas na ulan, pero hindi ang lamig nito ang gumugupo sa puso ni Lyra. Ito ay ang nag-aapoy na init mula sa maliit na katawan ng kanyang anak na si Maya. Mahigpit niya itong kayakap sa ilalim ng isang maruming waiting shed sa gilid ng isang abalang kalsada. Bawat pag-ubo ng bata ay tila isang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako, bulong niya sa nanginginig na tinig. Basang-basa na ang manipis niyang damit, at ang karton na nagsisilbi nilang higaan ay isa ng basang papel. 2 taon. 2 taon na silang ganito. Palipat-lipat, naghahanap ng awa sa mga mukhang dumadaan, nabubuhay sa mga tira-tira. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Lyra ng tunay na takot. Ang lagnat ni Maya ay hindi na pangkaraniwan. Kailangan niya ng doktor. Kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng himala. Napatingin siya sa kalsada. Ang mga sasakyan ay dumaraan na parang mga makukulay na guhit sa dilim. Walang pumapansin sa kanila. Para silang dalawang anino na unti-unting nilalamon ng gabi. Isang itim at eleganteng kotse ang biglang huminto sa tapat nila. Napaurong si Lyra, lalong hinigpitan ang yakap kay Maya. Takot. Iyon ang una niyang naramdaman. Sanay na siya sa mga mapagsamantalang tingin. Pero ang mga ilaw ng kotse ay nanatiling nakatutok sa kanila. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng pormal na damit, ang bumaba at naglakad palapit, hawak ang isang itim na payong. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ng lalaki. Malalim at pormal ang kanyang boses. Hindi makasagot si Lyra. Nakayuko lang siya, tinatago ang mukha niya at ni Maya. Nagpatuloy ang lalaki sa paglapit. Nang matapat ang liwanag mula sa poste sa kanyang mukha, bahagyang sumilip si Lyra. At doon, sa gitna ng buhos ng ulan, ay natigilan siya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kaba siyang naramdaman sa mukha ng lalaki. Gwapo ito, malinis, at mukhang makapangyarihan. Mga katangi ang hindi nababagay sa mundo niya. Nang makita ng lalaki ang kanyang mukha, bigla itong natigilan. Ang payong na hawak niya ay bahagyang nanginig. Ang pormal na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng hindi maipaliwanag na gulat. Lyra. Ang pangalan ay parang isang bulong ng hangin, ngunit para kay Lyra, ito ay isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napatitig siya sa lalaki. Hindi niya ito kilala. Walang kahit anong alaala. Ngunit bakit alam nito ang pangalan niya? Ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa harap niya, hindi na inalintana ang pagkabasa ng mamahalin nitong pantalon. Kitang-kita ni Lyra ang panginginig ng mga labi nito. Lyra, ikaw nga di. Sabi nito ulit, puno ng pinaghalong sakit at hindi makapaniwalang saya. Diyos ko, Lyra, saan ka nang galing? Umiling si Lyra, ang pagkalito at takot ay gumuguhit sa kanyang mukha. Hindi po kita kilala. Nasaktan ang lalaki sa sinabi niya, ngunit mas nanaig ang pag-aalala nang makita nito ang kalagayan ni Maya. May lagnat ang bata, sabi nito, mas bilang isang katotohanan kaysa isang tanong. Kailangan niyo ng tulong. Sumama na kayo sa akin. Hindi alam ni Lyra kung ano ang gagawin. Ang isip niya ay sumisigaw na tumakbo na huwag magtiwala. Pero ang puso niya, nang makita ang hirap na paghinga ni Maya, ay sumusuko na. Wala na siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumango. Maingat siyang inalalaya ng lalaki papasok sa kotse. Sa loob, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanya. Ang init mula sa aircon, ang amoy ng leather, ang katahimikan. Napakalayo sa maingay at magulong buhay na kinalakihan niya kasama si Maya. Ibinigay sa kanya ng lalaki ang Amerikana nito upang ibalot kay Maya. Habang nagmamaneho ito, palihim siyang tinitingnan ni Lyra mula sa salamin. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Sigaw ng isip niya. May kung anong pamilyar sa kanya, isang pamilyar na pakiramdam na nagdudulot ng takot. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang malaking gate. Bumungad sa kanila ang isang mansyon na sa panaginip lang niya nakikita. Malaki, puti, at napapalibutan ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Nang huminto ang kotse sa tapat ng malaking pinto, bumukas ito at sumalubong sa kanila ang mga katulong na nakahanay. Sir Marco, welcome po, bati ng isang mayordoma. Marco. Iyon pala ang pangalan niya. Ihanda niyo ang guest room.
At pakitawagan si E. Santos, sabihin niyo emergency. Utos ni Marco habang buhat niya si Maya mula sa mga braso ni Lyra. Sumunod lang si Lyra, tulala, habang tinatahak nila ang malawak na sahig na gawa sa marmol. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Ang mga tingin ng mga katulong ay tumutusok sa kanyang likod. Nang makarating sila sa gitna ng malaking sala, sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier, biglang may bumabang boses mula sa engranding hagdanan. Marco, anong kaguluhan ito? Sino ang mga? Natigil ang boses. Napalingon si Lyra sa pinanggalingan nito. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng hagdan. Natigilan si Lyra. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng kanyang paningin. Ang lalaking nakatayo sa hagdan kamukhang kamukha ni Marco. Parehong tindig. Parehong buhok. Parehong mukha. Si Marco, na abala sa pagbibigay ng utos, ay napalingon din Miguel, sabi niya. Ang lalaking nagngangalang Miguel ay dahan-dahang bumaba ng hagdan, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Marco. Nakatitig ito kay Lyra. Isang titig na matalim at hindi niya maintindihan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Miguel. Isang ngiti na nagpadala ng kuryente ng takot sa buong katawan ni Lyra. Lumapit ito sa kanya, nilagpasan si Marco at huminto sa mismong harapan niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, bago muling tumingin sa kanyang mga mata. Sa wakas, bulong ni Miguel sa isang tinig na para lamang sa kanilang dalawa. Nakabalik ka na, Di. Huminto ito sandali at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Sa akin. Napatigilin si Marco. Ang mga salita ni Miguel ay parang isang dagundong na umalinggaw-ngao sa malawak na sala, isang hamon na siya lang ang nakakarinig. Hinigpitan niya ang pagkabuhat sa natutulog na si Maya at mabilis na humakbang, ipinoposisyon ang kanyang sarili sa pagitan ni Lyra at ng kanyang kapatid. Miguel, ipinatawag ko na si E. Santos para sa bata, mariing sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may diin ng otoridad. Manang, ihatid niyo si Lyra sa guest room. Siguraduhin niyong komportable siya. Ang titig ni Miguel ay nanatili kay Lyra, na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa na maihalong pagkalito at takot. Ang makita ang dalawang magkamukhang lalaki ay sapat na para guluhin ang isip ng kahit sino, lalo na ang isang taong walang alaala. Marco, anong kaguluhan ito? Isang malamig at makapangyarihang boses ang pumutol sa tensyon. Si Doña Elvira Valderrama ay dahan-dahang bumababa sa hagdanan, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya, habang tinitingnan niya ang marungis na anyo ni Lyra. Sino ang babaeng ito at bakit mo siya dinala sa pamamahay ko? Hinarap ni Marco ang kanyang ina. Ang pag-asang naramdaman niya kanina nang makita si Lyra ay unti-unting napapalitan ng sakit at pagkadepensa. Ma, si Lyra po ito. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlaki saglit bago bumalik sa dati nitong kalamigan. Si Lyra. Ang babaeng nagdulot ng kahihiyan sa pamilya natin. Ang babaeng iniwan ka sa araw mismo ng kasal ninyo. May amnesia siya, ma, mabilis na sagot ni Marco, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Hindi niya tayo maalala. At may sakit ang anak niya. Ang tingin ni Doña Elvira ay napunta sa batang buhat ni Marco, at lalong tumalim ang kanyang ekspresyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating na si E. Santos. Agad na dinala si Maya sa isang silid upang masuri, kasama si Lyra na hindi humihiwalay sa bata. Naiwan ang 3 Valderrama sa sala. Sumunod ka sa akin sa opisina, Marco, utos ni Doña Elvira. Sa loob ng opisina, na napapalibutan ng mga libro at mga larawan ng kanilang angkan, nagsimula ang sermon. Hindi ko maintindihan ang iniisip mo, Marco, sigaw ng ginang, na wala na ang kanyang kontroladong postura. Pagkatapos ng 2 taon, babalik siya na parang isang pulubi, may dalang anak na hindi natin alam kung kanino, at basta mo na lang siya papapasukin sa bahay na ito. Saan ang pride mo? Saan ang dangal ng pamilya Valderrama? Ma, hindi ko siya pwedeng iwan sa kalye, giit ni Marco. Nakita niyo ba ang itsura niya? Ang kalagayan niya? Siya pa rin si Lyra. Ang Lyra na minahal ko. Ang Lyra na minahal mo ay patay na. Ang babaeng iyon ay isang estranghero na may daladalang eskandalo. Napasuntok si Marco sa kanyang mesa, ang sakit na mga salita ng ina ay tumama sa kanya.
hindi ko siya pababayaan. Dito siya titira. Hahanapin ko ang kasagutan kung anong nangyari sa kanya. Iyon ang desisyon ko. Umalis si Marco sa opisina, iniwan ang kanyang inang galit na galit. Pagkatapos masuri ng doktor at mabigyan ng gamot si Maya, dinala si Lyra sa isang malaking guest room. Natulala siya sa ganda ng silid. Malinis, mabango at may malambot na kama. Isang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Pumasok si Marco, may dalang isang leather-bound photo album. Umupo siya sa isang upuan sa tapat niya, may pag-asa sa kanyang mga mata. Lyra, mahinahon niyang sabi. Alam kong nalilito ka. Baka makatulong ito. Binuksan niya ang album. Mga litrato ng isang masayang Perez. Nakaakbay siya sa isang babaeng kamukhang-kamukha ni Lyra, pareho silang nakangiti sa kamera. May mga litrato sa beach, sa isang parke, sa isang party. Tingnan mo, Lyra. Ito tayo. Masaya tayo, sabi ni Marco, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Pero habang tinitingnan ni Lyra ang mga larawan, wala siyang maramdaman. Para siyang nanonood ng pelikula ng ibang tao. Pinagmasdan ni Marco ang mukha ni Lyra. Ang mga mata nito ay blanko, lumilipat mula sa isang litrato papunta sa isa pa na walang kahit anong kislap ng pagkilala. Ang pag-asang naramdaman ni Marco ay unti-unting dinudurog ng bawat segundong lumilipas. Ito, Lyra, tanda mo ba? Itinuro niya ang isang litrato kung saan sila ay nakasakay sa isang yate. Ang hangin ay nililipad ang buhok nito at pareho silang tumatawa. Ito yung kaarawan mo. Sinorpresa kita sa Tagaytay. Sabi mo, iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Ang boses niya ay halos pumiyok sa huling mga salita. Imbes ng ngiti, takot ang gumuhit sa mukha ni Lyra. Bahagya itong umuurong palayo sa album, palayo sa kanya. Para siyang isang hayop na nasukol. Hindi ko alam, nanginginig na sabi ni Lyra, ang mga mata ay nagsusumamo. Patawad, pero wala akong maalala. Bawat salita ay isang suntok sa puso ni Marco. Ang babaeng nasa harap niya ay may mukha ng kanyang Lyra, ngunit ang kaluluwa sa loob nito ay estranghero. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang dalawa. Bumukas ito at pumasok si Miguel. Marco, huwag mo siyang biglain, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado at banayad, isang malaking pagkakaiba sa nanginginig na emosyon ni Marco. May dala siyang isang baso ng maligamgam na tubig. Lumapit si Miguel kay Lyra, at hindi tulad ng ginawa nito kay Marco, hindi ito umurong. Inabot ni Miguel ang baso. Inumin mo muna to, makakatulong to para kumalma ka, sabi niya, at ang kanyang ngiti ay nakakapanatag. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nandito lang ako. Nandito lang kami para sa'yo. Kinuha ni Lyra ang baso, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Miguel. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Marco na nanonood, ito ay parang isang pagtataksil. Nakita niya kung paano bahagyang nag-relax ang mga balikat ni Lyra sa presensya ng kanyang kapatid. Isang kagalawan na hindi niya nagawa. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kirot ng selos at pagkainis. Kahit noon pa man, palaging may ganitong kakayahan si Miguel, ang maging kalmado sa gitna ng bagyo, ang sabihin ang mga tamang salita, ang maging kabaligtaran niya. Tumayo si Marco, isinara ang album ng may bahagyang puwersa na nagdulot ng malakas na tunog. Napapitlag si Lyra. Magpahinga ka na, Lyra, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging malamig at formal. Hindi na niya kayang manatili pa roon at panoorin ang kapatid niya na nagtatagumpay kung saan siya nabigo. May aasikasuhin lang ako. Lumabas siya ng silid at dumiretso sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carlos, simula niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng determinasyon. Gusto kong buksan mo ulit ang kaso ng pagkawala ni Lyra 2 taon na ang nakakaraan. Lahat ng detalye. Mga testimonya, mga report ng pulis, lahat. May hindi tama dito. May nararamdaman akong mali. Habang nagbibigay siya ng utos, ang isip niya ay lumilipad pabalik sa silid. Sa paraan ng pagtingin ni Miguel kay Lyra. Sa mga salita nitong, nakabalik ka na sa akin. Hindi niya ito pinansin kanina dahil sa gulat at saya. Pero ngayon, sa gitna ng sakit at pagkadismaya, ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang isang babala. Kinagabihan, hindi makatulog si Lyra.
Ang kama ay malambot, ang kumot ay mainit, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Ang dalawang mukha, iisang mukha, ay paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang isipan. Si Marco, na may mga matang puno ng sakit at pag-asa. Si Miguel, na may ngiting nakakakalma, ngunit may kung anong hiwaga sa likod. Bigla siyang napabangon. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang sasakyan. Mabilis na tumatakbo sa isang madilim na kalsada. Mga puno na mabilis na dumadaan. At isang sigaw. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sarili niyang sigaw. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang sakit ay biglang kumirot. Humihingal siya, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ito ay isang panaginip. Isang masamang panaginip. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata para pakalmahin ang sarili. At sa pagmulat niya, nakita niya ang isang anino na nakaupo sa isang silya sa sulok ng kanyang madilim na silid. Napasinghap siya sa takot. Ngunit bago pa siya makasigaw, nagsalita ang anino. "Huwag kang matakot, Lira. Ako to. Si Miguel." Nakaupo lang siya roon, pinapanood siya sa dilim. Hindi alam ni Lira kung gaano na siya katagal doon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi siya dapat matakot, pero bakit parang may mali? Bakit ka nandito?" Nautal niyang tanong. "Narinig kitang sumisigaw." Nag-alala ako, mahinahon niyang sagot, dahan-dahang tumayo at lumapit sa kama. "Masama ba ang panaginip mo?" Tumango lang si Lira, hindi maalis ang tingin sa kanya. Ang presensya ni Miguel ay parehong nakakapanatag at nakakabagabag. "Nandito lang ako," bulong ni Miguel, umupo sa gilid ng kama. "Hindi kita iiwan." Ang mga salitang iyon ay dapat magdulot ng ginhawa, pero habang nakatingin si Lira sa mukhang katulad ng kay Marco, isang tanong ang nabuo sa kanyang isip, isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa kanyang masamang panaginip. Sa kanilang dalawa, sino nga ba ang dapat niyang katakutan? Lumipas ang ilang araw sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Para kay Lira, bawat araw ay isang paglalakad sa isang magandang panaginip na anumang oras ay pwedeng maging isang bangungot. Si Maya ay unti-unti nang gumagaling. Ang lagnat nito ay nawala na at napalitan ng sigla ng isang batang namamangha sa bagong paligid. Ngunit habang gumagaan ang pakiramdam ni Maya, lalong bumibigat ang dibdib ni Lira. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay tila may itinatagong alaala na hindi niya maabot. Ang mga tingin ni Doña Elvira ay malamig at mapanghusga. Si Marco naman, sa tuwing sinusubukan nitong lumapit, ay nagdudulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanya. Tila isang anino ng panganib ang nakakabit sa presensya nito. Tanging kay Miguel lang siya nakakaramdam ng kahit kaunting kapayapaan. Si Miguel, na laging naroon sa tamang pagkakataon, may dalang isang basong tubig, isang ngiti, o mga salitang nagpapakalma sa naguguluhan niyang isip. Isang umaga, habang natutulog pa si Maya, naisipan niyang lumabas para magpahangin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang damnamin ang sariwang hangin. Huminto siya sa tapat ng isang hanay ng mga puting bulaklak. Ang bango nito ay tila humila ng isang sinulid mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Rosal. Ang pangalan ay biglang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung bakit niya alam. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Kasabay ng pangalan, isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan, isang kamay ng lalaki, na may hawak na isang tangkay ng rosal, inaabot sa kanya. Aray! Napahawak siya sa kanyang sentido. Isang matinding kirot ang biglang tumama sa ulo niya, na parang may kung anong pinipilit na lumabas. Napapikit siya ng mariin. "Ayos ka lang, Lira." Napamulat si Lira. Si Miguel ay nakatayo na sa kanyang tabi, may pag-aalala sa mukha. Ang ulo ko." Sumakit bigla, sagot niya, habang sinusubukang pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Itinuro niya ang mga bulaklak. "Rosal, bakit ko alam ang pangalan niyan?" Tumingin si Miguel sa mga bulaklak, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Paborito yan ni Marco na ibigay sa'yo noon. Halos araw-araw, may isang tangkay ng rosal sa kwarto mo." Huminto siya sandali na parang may inaalalang masakit. "Naging obsessed pa nga yata siya sa mga bulaklak na iyan para sa'yo."
Ang salitang ki-obsessed ay tumatak sa isip ni Lyra. Nagbigay ito ng kakaibang lamig sa kanyang katawan. Naiintindihan ko naman siya, pagpapatuloy ni Miguel, ang boses ay puno ng simpatya. Halos masiraan siya ng ulo sa galit at lungkot nang umalis ka. Hindi niya matanggap. Lahat kami nag-alala sa kanya. Ang mga salita ni Miguel ay maingat na pinili. Nagpinta ito ng isang larawan ni Marco na hindi mapagmahal, kundi mapilit at delikado. Isang lalaking hindi kayang bitawan ang gusto niya. Ang malabong takot na nararamdaman ni Lyra para kay Marco ay biglang nagkaroon ng pangalan, obsession. Galit. Huwag mo na munang isipin yan, sabi ni Miguel, bahagyang hinawakan ang kanyang braso. Ang mahalaga, nandito ka na. Ligtas ka na. Tumango si Lyra, ngunit ang isip niya ay lalong gumulo. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Maya, napansin niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng kabinet sa kanyang silid. Dahil sa kagustuhang ilayo ang isip sa mga gumugulo sa kanya, binuksan niya ito. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang music box. Dahan-dahan niya itong kinuha. Mukha itong luma ngunit alagang-alaga. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na himig ang tumugtog. Isang simpleng lullaby. Ang himig ay parang isang susi na nagbukas ng isa pang pinto sa kanyang isipan. Isang tawa. Isang malambing na tawa ng lalaki. Isang silid na puno ng sikat ng araw. Para sa'yo, sabi ng boses. Para hindi mo ako makalimutan kahit sandali. Napapikit si Lyra, sinusubukang hulihin ang imahe. Ang boses ang tawa. Ngunit ang mukha ng lalaki ay malabo, isang anino lamang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang mukha ang biglang nabuo sa kanyang isipan, ang nakangiting mukha ni Miguel. Siya ba iyon? Si Miguel ba ang kasama ko sa alaalang iyon? Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang koneksyon. Isang pakiramdam na may isang piraso ng kanyang nakaraan na hindi nakakatakot, isang piraso na konektado kay Miguel. Niyakap niya ang music box na parang isang kayamanan. Sa gitna ng lahat ng pagkalito, ito ang una niyang naramdaman na pag-aari niya talaga. Isang piraso ng kanyang sarili. Narinig niyang bumukas ang pinto. Si Marco ang pumasok. Nakita nito ang music box sa kanyang mga kamay. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco, isang ngiti na puno ng pag-asa. Ang music box eh. Sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pananabik. Natatandaan mo na ba? Ako ang nagbigay niyan sa'yo. Noong unang anniversary natin. Natigilan si Lyra. Napatingin siya mula kay Marco papunta sa music box at pabalik. Hindi. Impossible. Ang alaala, kahit malabo, ay malinaw sa isang bagay, ang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kapayapaan at saya na naramdaman niya sa imaheng iyon ay ang parehong pakiramdam na nararanasan niya kapag kasama niya si Miguel, hindi si Marco. Ang pagiging agresibo at mapilit ni Marco ay kabaligtaran ng lambing sa alaala. Hindi, mahinang sagot ni Lyra. Hindi ikaw yon. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay naglaho. Napalitan ito ng sakit at pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Lyra, ako yan. Tayo yan. Sinubukan nitong lumapit. Lyra, pakiusap, subukan mong alalahanin. Huwag, sigaw ni Lyra, na paatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ang paglapit ni Marco ay parang isang pagbabanta. Ang imahe ng pagiging ki-obsessed nito, na itinanim ni Miguel sa kanyang isipan, ay biglang lumaki. Huwag mo akong pilitin. Niyakap niya ang music box na parang kalasag. Ang bawat hakbang ni Marco palapit ay nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Lyra, hindi kita sasaktan. Pagmamakaawa ni Marco, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito para pakalmahin. Gusto ko lang ni. Ngunit sa pagdampi pa lang ng kanyang mga daliri, isang premal na takot ang bumalot kay Lyra. Ang takot na naramdaman niya sa kanyang panaginip, ang takot mula sa sigaw, sa mabilis na sasakyan, sa panganib. Huwagin akong saktan. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong silid, puno ng takot at desperasyon. Itinulak niya si Marco palayo ng buong lakas. Napaatras si Marco na parang nasampal. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maipinta. Hindi ito sakit mula sa pagtulak,
kundi sakit mula sa mga salitang binitiwan ni Lyra. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan, ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang halimaw. Nakatayo lang siya roon, natigilan, habang si Lyra ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Mahigpit na yakap-yakap ang isang piraso ng kahoy na naglalaman ng isang alaala na para sa kanya, ay hindi kailanman naging pag-aari ni Marco. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa sa loob ng silid ay ilang hakbang lang. Ngunit para kay Marco, pakiramdam niya ay libo-libong milya na ang layo nila sa isa't isa, at hindi na niya alam kung paano pa ito tatawirin pabalik. "Huwag mo akong saktan." Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Marco. Lumabas siya ng silid ni Lyra, dala ang bigat ng tingin ito, isang tingin ng purong takot. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga pasilyo ng sarili niyang pamamahay, na ngayon ay parang isang kulungan ng mga nasirang alaala. Paano nangyari ito? Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay ay mas gugustuhin pang tumalon sa bintana kaysa mapalapit sa kanya. Ang sakit ay napakalalim, ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong, galit. Hindi galit kay Lyra, kundi galit sa sitwasyon. Galit sa kung sinuman o anuman ang gumawa nito sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto ng malakas. Ang pagiging mayor, ang mga papeles, ang mga tawag, lahat ay nawalan ng saysay. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon, ang malaman ang katotohanan. Tinawagan niya ulit si Carlos. "Anong balita sa pinapaimbestiga ko?" tanong niya, walang paligoy-ligoy. "Sir Marco, medyo kakaiba po ang mga nakita ko," sagot ni Carlos sa kabilang linya. Ang report ng pulisya noon, sinasabi na may isang saksi, isang magsasaka, na nakakita raw sa kotse ni Miss Lyra na mabilis na umalis sa bayan. Pero nang subukan kong hanapin ang magsasakang iyon, wala raw pong nakakakilala sa pangalang nakasulat sa report. Parang gawa-gawa lang. Napaupo si Marco. "Ano pa?" "At ang kotse, sir. Sinasabing natagpuan itong sunog sa isang bangin sa kabilang bayan. Pero ayon sa mga bagong forensic reports na nakuha ko, walang anumang trace na nagpapatunay na si Miss Lyra ay nakasakay man lang sa kotse na iyon. Walang buhok, walang fingerprints, walang kahit ano. Parang itinapon lang doon ang kotse at sinunog." Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Ang kwento ng pagtakas ay unti-unting gumuho. Hindi ito isang simpleng pag-iwan. Ito ay isang setup. May nagplano nito. "Salamat, Carlos. Ipagpatuloy mo lang. Bawat maliit na detalye, ipaalam mo sa akin." Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa isang malaking family portrait sa kanyang dingding. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, siya, at si Miguel. Lahat sila ay nakangiti. Isang perpektong pamilya. Ngunit ngayon, ang ngiti ni Miguel sa litrato ay tila may ibang kahulugan. Naalala niya ang mga salita nito, ang paraan ng pagtingin nito kay Lyra. Naalala niya kung paano, kahit noon pa man, ay palaging may bahid ng inggit si Miguel sa tuwing siya ang pinapabora ng kanilang ama. Posible kaya? Hindi. Kapatid niya ito. Kakambal niya. Pero ang pagdududa, minsan na itanim, ay parang isang laso na kumakalat. Nagpasya siyang harapin ang isang taong maaaring may alam, ang kanyang ina. Naabutan niya si Doña Elvira sa sala, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at elegante, na para bang walang anumang problema sa mundo. "Ma, kailangan nating mag-usap," seryosong sabi ni Marco. Tumingin si Doña Elvira sa kanya, ang mga mata ay malamig. "Tungkol saan? Sa babaeng yan na naman ba?" "Marco, sinabi ko na sa'yo, kalimutan mo na siya." Tungkol sa gabi na nawala siya, pagdidiin ni Marco. Ang report ng pulis, mukhang minanipula. Ang kwento tungkol sa pagtakas niya, hindi totoo. "Ma, may alam ka ba dito?" Ang mga kamay ni Doña Elvira na nag-aayos ng bulaklak ay biglang natigilan. Isang halos hindi mapansing panginginig ang dumaan sa mga ito. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Depensa ng ginang, tumaas ang boses. "Pinagdududahan mo ba ang mga pulis? O baka naman ako ang pinagdududahan mo?" "Ang gusto ko lang malaman ay ang totoo," giit ni Marco. "Dahil ang babaeng mahal ko ay nasa itaas, takot na takot sa akin, at hindi ko alam kung bakit. Kung may alam kayo, kung may tinatago kayo, sabihin niyo na sa akin."
Biglang ibinagsak ni Doña Elvira ang gunting na hawak niya. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay umalinggaw sa katahimikan. Ang totoo, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang totoo ay sinira niya ang pangalan ng pamilyang ito. Ang totoo ay mas gugustuhin ko pa ang kahihiyan na iniwan niya tayo, kaysa sa kahihiyan na dala-dala niya ngayon kasama ang anak niya. Natigilan si Marco. Ang galit ng kanyang ina ay hindi lang basta galit. Ito ay malalim. Ito ay personal. At sa gitna ng kanyang galit, isang pangungusap ang lumabas sa bibig nito, isang pangungusap na hindi niya sinasadya. Mas mabuti pang hindi na siya bumalik. Natahimik ang buong paligid. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, puno ng kamandag. Napagtanto ni Doña Elvira ang kanyang sinabi. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Napailing si Marco, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang sarili niyang ina. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Marco. Umalis siya, iniwan ang kanyang inang natitigilan. Ang pagdududa niya ay lalong lumalim. May itinatago ang kanyang ina. At kung nagawa nitong magtago ng sikreto, sino pa sa pamilyang ito ang may kakayahang gawin iyon? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ginulo niya ang kanyang opisina, naghahanap ng kahit anong maaaring magbigay liwanag. Wala. Hanggang sa maalala niya ang isang bagay. Ang safe deposit box ng kanyang ina. Nandoon lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya. Alam niya ang kombinasyon, kaarawan ng kanyang ama. Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay natutulog, pumasok siya sa opisina ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang safe. Sa loob, naroon ang mga titulo ng lupa, mga alahas, mga papeles ng negosyo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang brown envelope na wala dapat doon. Kinuha niya ito. Ang laman ay isang medical report. Dahan-dahan niya itong binuksan. Napatigil ang kanyang paghinga. Ito ay isang medical report mula sa isang pribadong klinika. Nakapangalan kay Miguel Valderrama. Ang petsa, 2 taon na ang nakakaraan, 1 araw lamang pagkatapos mawala ni Lyra. Ang diagnosis, minor contusions on right hand and shoulder, consistent with blunt force trauma. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Marco. Ang sunog na kotse. Ang peking saksi. Ang galit ng kanyang ina. At ngayon, ito. Isang injury. Isang injury na nakuha ng kanyang kapatid sa mismong panahong nawala ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ang laso ng pagdududa ay naging isang sigurado at malamig na katotohanan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel. Ang kanyang kakambal, ang kanyang kapatid may kinalaman si Miguel dito. 1 linggo na ang nakalipas, ngunit para kay Lyra, ang mansyon ay isa pa ring hawla na gawa sa ginto. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang naguguluhang isip. Ang takot niya kay Marco ay nananatili, pinalala pa ng mga maingat na salita ni Miguel. Hayaan mo na muna si Marco, Lyra. Masyado lang siyang nasaktan noon kaya ganyan siya, sabi ni Miguel isang hapon, habang pinapanood nila si Maya na naglalaro sa hardin. Bigyan mo muna siya ng panahon. Ang mahalaga, ligtas kayo dito. Ligtas ka sa akin. Ang mga salitang "ligtas ka sa akin" ay parang isang kumot na bumabalot sa natatakot niyang puso. Si Miguel ang kanyang naging kanlungan, ang tanging taong tila nakakaintindi sa kanya ng walang panghusga. Ngunit isang gabi, ang ilusyon ng kaligtasan ay nagsimulang gumuho. Nagsimula ito sa isang ubo. Isang tuyo at pabalik-balik na ubo mula kay Maya. Hindi ito pinansin ni Lyra noong una. Ngunit pagsapit ng hating gabi, ang ubo ay naging mas malala at sinabayan pa ng mataas na lagnat. Ang init ng katawan ni Maya ay nagpabalik sa alaala ni Lyra noong gabing napulot sila ni Marco, isang alaala na nagdulot ng panibagong alon ng takot. Mama, ang sakit po ng dibdib ko, humihingal na sabi ni Maya. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Lyra si Maya at tumakbo palabas ng kwarto, sumisigaw ng tulong. Tulong! Si Maya! Tulungan niyo kami! Ang kanyang mga sigaw ay gumising sa buong kabahayan. Si Marco ang unang lumabas, nakapantulog pa, at sa isang iglap, ang kanyang mukha na laging puno ng sakit ay napalitan ng purong pag-aalala. Sumunod si Miguel at maging si Doña Elvira ay lumabas din ng kanyang silid. Anong nangyayari? Tanong ni Marco, lumalapit sa kanila.
Ang anak ko. Hirap siyang huminga, umiiyak na sabi ni Lyra, hindi na inalintana ang takot niya kay Marco. Ang kapakanan ni Maya ang tanging mahalaga ngayon. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na, desididong sabi ni Marco, kinuha ang mga susi ng kotse. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong imahe ng takot at pag-aalala. Si Lyra ay nakaupo sa likod, yakap-yakap si Maya. Si Marco ang nagmamaneho, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang tensyon ay baka sa kanyang mukha. Si Miguel, na umupo sa tabi ni Lyra, ay sinusubukang pakalmahin siya. Magiging maayos din siya, Lyra. Matapang na bata si Maya. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Maya sa emergency room. Naiwan silang tatlo sa waiting area, si Lyra na hindi mapakali, si Marco na nakatayo sa isang sulok habang kausap ang isang doktor, at si Miguel na nanatili sa kanyang tabi. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tunog ng pinto, bawat pagdaan ng nurse, ay nagdudulot ng panibagong kaba. Sa wakas, lumabas ang doktor na kausap ni Marco kanina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sino po ang ina ng bata? Tanong ng doktor. Ako po, mabilis na sagot ni Lyra, tumatayo. Dewi Valderrama, ma'am, pwede po ba kayong sumunod sa opisina ko? Sumunod si Lyra at Marco, habang si Miguel ay naiwan sa labas, may nag-aalalang tingin sa kanyang mukha. Sa loob ng maliit na opisina, umupo sila sa tapat ng doktor. May hawak itong mga papeles. Stable na po ang bata, panimula ng doktor na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Lyra. Pero may nakita po kami sa kanyang blood tests. May rare blood type si Maya at kailangan namin siyang salinan ng dugo. Normally, kinukuha namin ang dugo mula sa magulang. Pero nang kunin namin ang blood type nyo, ma'am D. Huminto ang doktor, tinitingnan si Lyra na may halong pagtataka at awa. Ano po yon, Doc? May problema po ba sa dugo ko? Kinakabahang tanong ni Lyra. Huminga ng malalim ang doktor. Tumingin ito mula kay Lyra papunta kay Marco bago nagsalita ng dahan-dahan at malinaw. Ma'am. N.E. Valderrama base sa resulta ng tests, ang blood type ninyo, ma'am, at ang blood type ng bata ay completely incompatible. Hindi lang para sa blood transfusion. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nagbabadya ng pagkalito. Tumingin ang doktor diretso sa mga mata ni Lyra. Ang mga sumunod na salita nito ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Lyra. I'm sorry, ma'am, but it's medically impossible for you to be her mother. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Hindi na proseso ng isip ni Lyra ang mga salita. Medically impossible. Ano, bulong ni Lyra? Hindi po. Nagkakamali po kayo. Baka mali ang resulta. Umiling ang doktor. Paulit-ulit po naming sinuri, ma'am. Sigurado po kami. Hindi po kayo ang biological mother ni Maya. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang ulo. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga tunog sa paligid ay naging isang mahinang ugong. Hindi. Napailing siya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Anak ko si Maya. Anak ko siya. Tumayo siya, ang kanyang binti ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Si Marco ay mabilis na tumayo para alalayan siya, ngunit para kay Lyra, ang buong mundo ay gumuho na. Anak ko si Maya. Alaga ko siya. Minahal ko siya. Paanong hindi ko siya anak? Ang 2 taon na paghihirap, ang bawat piraso ng pagkaing pinaghatsian nila, ang bawat gabing ginaw na magkayakap sila, lahat ay para sa batang hindi pala nagmula sa kanya. Hindi. Anak ko siya. Anak ko siya, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabaliw. Lumabas siya ng opisina, tuliro, hindi alam kung saan pupunta. Nasalubong niya si Miguel na mabilis siyang sinalo. Lyra, anong nangyari? Miguel T. Umiiyak niyang sabi, yumakap dito ng mahigpit. Sabi nila hindi ko anak si Maya. Hindi totoo yon, di ba? Sabihin mo sa akin, hindi totoo yon. Niyakap siya ni Miguel pabalik, hinahagod ang kanyang likod. Ngunit sa ibabaw ng balikat ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco na papalabas ng opisina.
Isang mabilis, halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi bago ito nawala. Leve, nandito lang ako, bulong ni Miguel kay Lira. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang nurse na naglilinis sa pasilyo ang napahinto. Tinitigan niya ang umiiyak na si Lira, pagkatapos ay ang pinto ng emergency room kung nasaan si Maya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Excuse me, sir. Ma'am D. Mahinang sabi ng nurse. Pasensya na po sa abala, pero yung bata po sa loob hindi po bathi. Tumingin ito kay Marco na para bang may pilit na inaalala. Sandali di. Sabi ng nurse, nanlalaki ang mga mata sa pagkatanto. Kamukha niya si Mang Pedring, yung hardinero natin dati sa hacienda. Yung namatay sa aksidente 2 taon na ang nakalipas. Kamukha niya si Mang Pedring D. Ang mga salita ng matandang nurse ay tumama kay Marco na parang isang kidlat. Mang Pedring. Ang hardinero. Ang aksidente. At ang medical report ni Miguel. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakadilim. Tumingin siya kay Miguel. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang kapatid, isang kislap ng gulat na agad na palitan ng isang kontroladong pagkainis. Ngunit para kay Marco, sapat na iyon. Ang reaksyon na iyon ay isang kumpirmasyon. Anong sinasabi mo? Tanong ni Miguel sa nurse, ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Baka nagkakamali ka lang, manang. Hindi po, Sir Miguel, giit ng nurse, na tila natakot ngunit sigurado sa kanyang sinasabi. Kaboses pa nga po ng asawa niya noong nagkwento tungkol sa nag-iisa nilang anak na babae na nawawala raw hanggang ngayon. Iniwan ni Marco ang eksena sa ospital. Habang si Miguel ay abala sa pagpapakalma kay Lira, natuliro pa rin sa katotohanang hindi niya anak si Maya, si Marco naman ay nagmamadaling umalis. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang sasakyan. Carlos, si Mang Pedring, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay nagmamadali. Ang hardinero na namatay 2 taon na ang nakakaraan. Alamin mo ang lahat tungkol sa aksidente niya. Gusto kong malaman kung sino ang investigador, sino ang mga saksi, lahat. Ngayon na. Ang kaso ni Mang Pedring ay mabilis na isinara noon, itinuring na isang simpleng aksidente sa trabaho. Ngayon, sigurado si Marco na ito ang susi sa lahat. Samantala, sa ospital, si Miguel ay nagpatuloy sa kanyang plano. Habang si Lira ay nasa isang estado ng pagkabigla, dahan-dahan niyang itinatanim ang lason sa isip nito. Lira, tingnan mo ang ginagawa ni Marco, bulong niya. Iniwan ka niya sa gitna ng ganitong problema. Sarili niya lang ang iniisip niya. Ang reputasyon niya. Pero ako, Lira, hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon, sa gitna ng pagkasira ng mundo ni Lira, ay tila isang lubid na maaari niyang kapitan. Pag-uwi nila sa mansyon, si Marco ay nagkulong sa kanyang opisina, naghihintay sa tawag ni Carlos. Si Lira naman ay nagkulong sa kanyang silid, nakatitig sa kawalan, sinusubukang unawain ang lahat. Hindi niya anak si Maya. Kung ganoon, sino siya? Bakit niya kasama si Maya? Anong nangyari sa kanya? Sa sandaling iyon ng kahinaan, kumatok si Miguel sa pinto at pumasok. May dala siyang isang manipis na kwaderno. Lira, alam kong mahirap ito para sa'yo, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Pero may nakita ako sa mga gamit mo noon na itinago ko. Baka makatulong ito sa'yo na maalala. Inabot niya ang kwaderno. Isang diary. Binuksan ito ni Lira. Ang sulat kamay ay halos kamukha ng sa kanya, ngunit may kakaiba. Ang mga nakasulat ay mga salitang puno ng kalituhan at galit. Mga pangungusap tungkol sa isang lalaking mapangkontrol, tungkol sa pagkasakal sa isang relasyon, tungkol sa pagnanais na tumakas. At sa huling pahina, nakasulat, hindi ko na kaya. Aalis ako. Dadalhin ko ang anak ko kung saan hindi niya kami mahahanap. Ano to? Nanginginig na tanong ni Lira. Diary mo yan, Lira, malungkot na sagot ni Miguel. Sinulat mo yan bago ka umalis. Kasabay nito, sa opisina, tumawag si Carlos. Sir Marco, nakita ko na. Ang investigador sa kaso ni Mang Pedring ay binayaran para isara agad ang kaso. At ang nag-utos ang bank transfer ay nanggaling sa isang account na konektado kay Doña Elvira. Parang isang suntok sa sikmura ang balita.
Ang kanyang ina. Kasabwat ang kanyang ina. Determinado, lumabas si Marco ng opisina. Haharapin na niya si Miguel. Haharapin na niya ang lahat. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, nakita niya si Miguel na lumalabas mula sa silid ni Lyra. Marco, sabi ni Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan mong makita ito. Ipinakita niya kay Marco ang diary. Binasa ito ni Marco at isang alon ng pagkalito ang dumaan sa kanya. Ang mga salitang nakasulat ay perpektong naglalarawan sa mga takot ni Lyra ngayon. Peke to, sabi ni Marco. Peke, tumawa si Miguel. Marco, kapatid kita, pero bulag ka pagdating sa kanya. Basahin mo. Iyan ang totoong nararamdaman niya noon. At ngayon, bumabalik na naman. Kanina lang, sinisigawan niya ang pangalan mo habang tulog. Sinasabi niyang sasaktan mo daw si Maya. Hindi na siya stable, Marco. Kasabay ng pag-uusap nila, lumabas si Doña Elvira. Marco, anak, sabi ng ginang, ang kanyang mga mata ay namumugto. Tama na. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. At huwag mo nang sirain ang pamilya natin dahil sa isang babaeng hindi na matino ang pag-iisip. Isang perpektong bitag. Ang diary. Ang mga salita ni Miguel. Ang pag-iyak ng kanyang ina. Tumingin si Marco mula sa isa't isa. Nararamdaman niyang nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Sa loob ng silid, narinig ni Lyra ang kanilang pag-uusap. Hindi na siya stable, Marco. Isang babaeng hindi na matino ang pag-iisip. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinto at tumusok sa puso ni Lyra. Nanginginig, idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Tingnan mo ang ginawa niya, dinig niyang sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na ni Lyra na peke. Inaangkin niya ang isang batang hindi naman sa kanya. Gumagawa siya ng mga kwento. Marco, delikado na siya. Para sa sarili niya at para sa bata. Kailangan natin siyang tulungan, sabi naman ni Doña Elvira. Siguro ay kailangan natin siyang dalhin sa isang lugar kung saan maalagaan siya ng tama, isang institusyon. Institusyon. Isang ospital para sa mga baliw. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Ang lahat ng nangyari ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ang pagkawala ng kanyang alaala. Ang katotohanang hindi niya anak si Maya. Ang diary. Ang mga tingin ng mga tao. Ito pala ang plano nila. Gusto nilang palabasin na isa siyang baliw. Gusto nilang kunin si Maya mula sa kanya. Gusto nilang ikulong siya. Napaatras siya mula sa pinto, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tumingin siya kay Maya, na mahimbing na natutulog sa kama, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Hindi. Hindi ako baliw. At hindi nila kukunin si Maya sa akin. Ang pagmamahal niya kay Maya, kahit hindi pa niya ito tunay na anak, ay mas totoo kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Ito ang tanging bagay na sigurado siya. Ang pagmamahal na iyon ang nagbigay sa kanya ng isang kalinawan at lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi na siya ang mahinang babae na naghihintay ng awa. Hindi na siya ang biktimang nalilito. Ngayon, isa siyang ina na poprotektahan ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Mabilis siyang kumilos. Walang oras para mag-empake. Walang oras para mag-isip. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang instinct na tumakas ang gumagabay sa kanya. Maingat niyang binuhat si Maya mula sa kama. Nagising ang bata, inaantok na tumingin sa kanya. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Maya sa isang bulong. Mamamasyal tayo, anak, sagot ni Lyra, pinipilit na ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Isang sikretong lakad. Eve, huwag kang maingay ha? Tumango si Maya na tila isang laro lang ang lahat. Dumiretso si Lyra sa malaking bintana sa kanyang silid. Nasa ikalawang palapag sila, ngunit sa ibaba nito ay isang matibay na puno ng mangga na may mga sangang malapit sa bintana. Ito ang tanging daan palabas. Binuksan niya ang bintana ng dahan-dahan, tinitiyak na hindi ito gagawa ng ingay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa ibaba. Mataas. Nakakatakot. Pero mas nakakatakot ang manatili sa loob ng bahay na ito. Bumalik siya sa pasilyo. Ang boses ni Marco ay maririnig pa rin, nakikipagtalo sa kanyang ina at kapatid.
Hindi ako papayag, sigaw ni Marco. Hindi siya baliw. May mali dito at aalamin ko kung ano. Isang bahagi ng puso ni Lyra ang kumapit sa mga salitang iyon. Isang maliit na tinig ang nagsabing manatili na magtiwala kay Marco. Ngunit ang tinig ng takot ay mas malakas. Paano kung matalo si Marco? Paano kung makumbinsi siya ni Miguel at Doña Elvira? Hindi niya maaaring isugal ang kalayaan niya at ni Maya. Bumalik siya sa bintana. Huminga siya ng malalim. Kapit ka ng mahigpit kay Mama, okay, bulong niya kay Maya. Sa isang iglap ng tapang, inilabas niya ang kanyang isang paa, kinakapa ang pinakamalapit na sanga. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nadulas siya ng bahagya at napakapit siya ng mahigpit sa hamba ng bintana. Napasinghap si Maya. Okay lang, anak. Okay lang, sabi niya, pinapakalma ang sarili. Muli niyang sinubukan. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang sanga. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang buong katawan palabas ng bintana. Ang bigat ni Maya sa kanyang mga braso ay nagpapahirap sa bawat galaw. Nang marating niya ang puno, nagsimula siyang bumaba, sanga sa sanga. Ang magaslaw na balat ng puno ay sumusugat sa kanyang mga braso at binti, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Samantala, sa loob, ang pagtatalo ay umabot sa sukdulan. Hindi niya naiintindihan, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Hinarap niya si Miguel. Ikaw, may alam ka dito. Nakita ko ang medical report mo. Ano ang ginawa mo kay Lyra? Anong medical report? Tanong ni Miguel, nagkukunwaring walang alam. Marco, naririnig mo ba ang sarili mo? Dahil sa babaeng yan, pati ako na kapatid mo ay pinagdududahan mo na. Huwag mong ibahin ang usapan. Tama na, sigaw ni Doña Elvira, humarang sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Marco, umayos ka. Mas paniniwalaan mo pa ba ang isang estranghero kaysa sa sarili mong pamilya? Habang nagaganap ang kaguluhan, narating na ni Lyra ang pinakamababang sanga. Maingat niyang ibinaba si Maya sa damuhan bago siya tumalon pababa. Nang maramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya. Ngunit hindi pa sila ligtas. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at nagsimula silang tumakbo. Tumakbo sila palayo sa mansyon, palayo sa mga ilaw nito na ngayon ay tila mga mata ng isang halimaw. Tumakbo sila patungo sa dilim ng hardin, patungo sa mataas na bakod na bakal sa dulo ng property. Sa loob, napagtanto ni Marco na wala siyang mapupuntahan sa pagtatalo. Kailangan niyang makausap si Lyra. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang kanyang mga natuklasan. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Pupuntahan ko siya, sabi niya, at mabilis na tinalikuran ang kanyang ina at kapatid. Tumakbo siya papunta sa silid ni Lyra. Kumatok siya. Lyra. Lyra, ako to, pakiusap, mag-usap tayo. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Lyra, buksan mo ang pinto. Nang wala pa ring sumasagot, isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang door knob. Nakalock. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay walang laman. Ang bintana ay nakabukas ng maluwag, ang puting kurtina ay iwinawagayway ng hangin na parang isang kamay na nagpapaalam. Lyra, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng panik. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang mga bagong gasgas sa sanga ng puno ng mangga. Tumingin siya sa malayo, patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Wala siyang inaksayang panahon. Tumakbo siya palabas ng silid, pababa ng hagdan, at palabas ng mansyon, sinisigaw ang pangalan ni Lyra. Ang kanyang mga sigaw ay umalinggaw-ngao sa katahimikan ng gabi. Narating ni Lyra at Maya ang bakod. Masyadong mataas para akyatin. Ngunit may isang maliit na bahagi na medyo sira, sapat para makalusot ang isang bata. Anak, dumaan ka dyan, utos ni Lyra kay Maya. Hintayin mo ako sa kabilang kalsada. Huwag kang aalis doon, ha? Tumango si Maya at mabilis na lumusot. Si Lyra naman ay nagsimulang akyatin ang bakod. Ang matutulis na dulo ng bakal ay muntik nang tumusok sa kanya. Ang kanyang damit ay napunit. Ngunit hindi siya sumuko. Lyra! Narinig niya ang sigaw ni Marco mula sa di kalayuan. Mas binilisan niya ang pag-akyat.
Nang marating niya ang tuktok, tumalon siya pababa. Bumagsak siya sa kabilang panig, ang kanyang tuhod ay sumalpok sa matigas na lupa. Hindi niya ininda ang sakit. Tumayo siya, hinanap si Maya at magkahawak kamay silang tumakbo patungo sa kalsada. Nang marating ni Marco ang bakod, huli na ang lahat. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang papalayong anino ni Lyra at ng bata bago sila tuluyang nilamon ng dilim. Wala na sila. Napaluhod si Marco sa damuhan. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kabiguan. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga kamay ay malamig at basa sa hamog. Nawala na naman siya. Sa pangalawang pagkakataon, nawala na naman sa kanya si Lyra. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Ang tanging naiwan sa kanya ay isang piraso ng punit na tela mula sa damit ni Lyra, na sumabit sa matulis na dulo ng bakod, isang tahimik na saksi sa kanyang pagtakas at sa kanyang pagkabigo. Ang dilim ng gabi ay naging kanilang kanlungan. Tumakbo si Lyra ng tumakbo, hila-hila si Maya, hanggang sa ang mga sigaw ni Marco ay unti-unti nang humina at tuluyang naglaho. Huminto lang sila nang ang kanilang mga baga ay nag-aapoy at ang kanilang mga binti ay halos bumigay na. Nahanap nila ang isang luma at abandonadong simbahan sa gilid ng bayan. Pumasok sila sa loob. Ang hangin ay amoy alikabok at mga lumang kahoy, ngunit para kay Lyra, ito ang amoy ng kalayaan. Umupo sila sa isa sa mga bangko sa likuran, yakap-yakap ang isa't isa para sa init. Mama, bakit po tayo tumakbo? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkalito. Tumingin si Lyra sa mukha ng bata. Ang batang hindi niya anak, ngunit minamahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang pagmamahal na iyon ang nag-aalis sa lahat ng kanyang takot. Dahil kailangan nating maging matapang, anak, sagot ni Lyra, hinahaplos ang buhok ni Maya. At minsan, ang pagiging matapang ay nangangahulugang pag-alis. Habang nakaupo sila sa katahimikan ng simbahan, ang mga piraso ng kanyang naguguluhang isip ay nagsimulang umayos. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na maalala ang nakaraan. Ngayon, siya na mismo ang hahanap nito. Si Mang Pedring. Ang hardinero. Sinabi ng nurse na kamukha siya ni Maya. Kung totoo iyon, nangangahulugan na si Mang Pedring ang ama ni Maya. At kung namatay ito sa isang aksidente, 2 taon na ang nakakaraan, sa parehong panahon na nawala siya, may koneksyon ang lahat. Napapikit si Lyra ng mariin, pilit na hinuhukay ang anumang alaala na nakabaon sa kanyang isipan. Ang panaginip. Ang mabilis na sasakyan. Ang sigaw. At bigla, isang bagong imahe ang sumulpot. Isang mukha. Isang mukha ng isang lalaking puno ng takot. Si Mang Pedring. May inaabot ito sa kanya. Isang bagay na maliit at itim. Isang cellphone. Itago niyo po ito, Ma'am Lyra. Ebidensya. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan, kasing linaw ng isang kampana. Napamulat si Lyra, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ebidensya. Anong ebidensya? At nasaan na ang cellphone na iyon? Nag-isip siya. Kung inabot sa kanya ni Mang Pedring ang cellphone, bago ang aksidente, malamang ay itinago niya ito sa isang lugar na ligtas. Saan? Ang sagot ay dumating sa kanya na parang isang hininga. Ang kubo. Ang maliit na kubo ni Mang Pedring sa likod ng hasyenda, malapit sa mga taniman ng tubo. Palagi itong nag-iisa doon. Iyon ang kanyang santuwaryo. Kung may itatago man siya, doon iyon. Kailangan niyang bumalik. Isang mapanganib na plano, ngunit ito lang ang kanyang pag-asa. Kinabukasan, habang ang araw ay hindi pa sumisikat, dahan-dahan silang naglakad pabalik, umiiwas sa mga pangunahing daan. Itinago niya si Maya sa isang ligtas na lugar malapit sa hangganan ng hasyenda, sa likod ng makakapal na talahib. Dito ka lang, anak. Babalik si Mama, pangako. Hinalikan niya ito sa noo bago siya tumakbo patungo sa mga taniman ng tubo. Gumapang siya, nagtago, hanggang sa marating niya ang lumang kubo. Mukha na itong abandonado, ang mga dingding na kawayan ay marupok na at ang bubong na pawid ay may mga butas. Pumasok siya sa loob. Ang sahig ay puno ng alikabok at mga tuyong dahon. Ang hangin ay mabigat. Nagsimula siyang maghanap. Tiningnan niya ang lahat,
Sa ilalim ng papag, sa loob ng mga lumang banga, sa mga siwang ng dingding. Wala. Napaupo siya sa sahig, ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Baka mali siya. Baka gawa-gawa lang ng isip niya ang lahat. Ngunit habang nakaupo siya, napansin niya ang isang piraso ng sahig na gawa sa kawayan na bahagyang nakaangat kaysa sa iba. Lumuhod siya at sinubukang buhatin ito. Mabigat. Kumuha siya ng isang piraso ng bakal at ginamit itong pang-ipit. Bumukas ito. Sa ilalim, may isang maliit na hukay. At sa loob ng hukay, nakabalot sa isang maruming plastik, ay isang lumang cellphone. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang kinukuha niya ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pindot niya ang power button. Umaasa. Nagdarasal. Bumukas ang screen. Mayroon pa itong kaunting baterya. Mabilis niyang hinanap ang gallery. May isang video file lamang doon. Ang petsa, eksaktong 2 taon na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang video ay magalaw at madilim, tila kinunan ng patago. Ang anggulo ay mula sa itaas, marahil mula sa isang puno. Ang nakikita niya ay isang pamilyar na kalsada sa loob ng hasyenda. Isang kotse ang nakahinto. Isang babae, siya, ay nakatayo sa labas, kausap ang isang lalaki. Ang lalaki ay nakatalikod sa kamera, ngunit ang tindig at damit nito ay pamilyar. Ang boses sa video ay mahina at nababalot ng ingay ng hangin, ngunit sapat na para marinig. Miguel, hindi pwede, sabi ng boses ng babae sa video. Ang sarili niyang boses. Si Marco ang pakakasalan ko. Kapatid ka niya. Hindi mo ba maintindihan, Lyra, sagot ng lalaki, at sa pagkakataong iyon, lumingon ito ng bahagya. Si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasa at galit. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka rin mapupunta sa kanya. Hinawakan ni Miguel ang braso niya sa video. Nagpumiglas siya. Itinulak niya si Miguel palayo at tumakbo pabalik sa kanyang kotse. Ngunit bago pa siya makasakay, mabilis na sumakay si Miguel sa sarili nitong sasakyan. Ang sumunod na nangyari ay isang eksena ng purong teror. Ang kotse ni Miguel ay biglang humarurot. Sinadya nitong banggain ang gilid ng sasakyan ni Lyra. Ang tunog ng nagkikiskisang metal ay nakakabingi. Nakita ni Lyra sa video kung paano nawala ng kontrol ang kanyang sasakyan, umikot-ikot at sumalpok sa isang malaking puno. Ang huling imahe sa video ay ang paglabas ni Miguel mula sa kanyang kotse, papalapit sa nawasak na sasakyan ni Lyra, bago biglang naputol ang recording. Napabitaw si Lyra sa cellphone. Bumagsak ito sa sahig na kawayan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Hindi siya tumakas. Hindi siya naaksidente. Sinadya ito. Si Miguel. Si Miguel ang may gawa ng lahat. Siya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala. Siya ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga nakakapanatag na salita, lahat ay isang kasinungalingan. Isang malaking, nakakasukang kasinungalingan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan, pinapalitan ang takot. Ang galit na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pinulot niya ang cellphone. Ito ang kanyang katotohanan. Ito ang kanyang sandata. Tumayo siya, handa nang umalis. Hahanapin niya si Marco. Ipakikita niya ito sa kanya. Magkasama, haharapin nila si Miguel. Ngunit sa kanyang paglingon, natigilan siya. Ang pinto ng kubo ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang humarang sa sikat ng araw. Nakatayo roon si Miguel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Isang nakakatakot na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, hindi na ito nakakapanatag. Ito ay ang ngiti ng isang demonyo. Alam mo, Lyra, sabi niya sa isang mapanganib na kalmadong boses, dahan-dahang humahakbang papasok. May pakiramdam na akong dito ka pupunta. Palagi kang may sentimental value sa mga lugar, hindi ba? Napaurong si Lyra, mahigpit na hawak ang cellphone. Ang maliit na kubo ay biglang naging isang bitag na walang labasan. Nahanap din kita, pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa cellphone sa kamay ni Lyra. Ang kanyang ngiti ay lalong lumawak.
Akin na ang cellphone. Ang ngiti ni Miguel ay parang isang laso na kumalat sa loob ng maliit na kubo. Humakbang si Lyra paatras, ang likod niya ay tumama sa marupok na dingding na kawayan. Ang hawak niyang cellphone ay tila isang pirasong yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Bakit, Miguel? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong ngunit puno ng bigat ng 2 taong pagdurusa. Bakit mo ginawa to? Tumawa si Miguel, isang tawang walang saya. Bakit? Dahil dapat sa akin ka, Lyra. Dapat ako ang minahal mo, hindi siya. Palagi na lang si Marco. Si Marco ang magaling. Si Marco ang paborito. Si Marco ang tagapagmana. Lahat napunta sa kanya. Pati ikaw. Humakbang ito palapit, ang kanyang mukha ay nagbabago, nawawala ang maskara ng kabaitan at lumalabas ang tunay na anyo ng inggit at puot. Pero nakahanap ako ng paraan, sabi niya. Kung hindi ka pwedeng maging akin, sisirain ko ang lahat ng sa kanya. Sisirain ko ang perpektong buhay niya. At ikaw, Lyra, ikaw ang pinakamagandang paraan para gawin yon. Sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng takot sa puso ni Lyra ay naputol at napalitan ng purong galit. Hindi na siya ang babaeng nalilito. Hindi na siya ang biktimang walang alaala. Hindi na ako ang babaeng dati mong kilala, matigas niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At hindi mo na ako masasaktan pa. Mabilis siyang kumilos. Ibinato niya ang isang lumang lata na nasa sahig patungo sa mukha ni Miguel. Umiwas ito at sa pagkakataong iyon, tumakbo si Lyra papalabas ng kubo. Ngunit mabilis si Miguel. Nahawakan niya ang buhok ni Lyra at marahas itong hinila pabalik. Napasigaw si Lyra sa sakit. Saan ka pupunta? Sigaw ni Miguel, sinusubukang agawin ang cellphone. Tapos na ang laro, Lyra. Akin na iyan. Nagpumiglas si Lyra, buong lakas na lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Maya, para kay Marco, at para sa hustisyang ipinagkait sa kanya. Tulong, sigaw niya ng buong lakas. Sa gitna ng kanilang paglalabanan, isang boses ang dumagundong mula sa di kalayuan. Miguel! Bitawan siya. Pareho silang natigilan. Nakatayo sa gilid ng taniman ng tubo si Marco. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang ilang pulis. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at sakit habang nakatingin siya sa kanyang kapatid na hawak-hawak si Lyra. Pagkatapos umalis ni Lyra, hindi tumigil si Marco. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang mayor para hanapin ang asawa ni Mang Pedring. Nahanap niya ito sa kabilang bayan. Doon, isinalaysay ng ginang ang lahat kung paano naghinala ang kanyang asawa kay Miguel, kung paano nito sinubukang mag-record ng ebidensya, at kung paano ito bigla na lang inaaksidente. Sinabi rin nito ang posibleng pinagtataguan ng cellphone, ang lumang kubo. Bumitaw si Miguel kay Lyra na parang isang hayop na nasukol. Tumingin siya mula kay Marco, sa mga pulis, at pabalik kay Lyra na hawak-hawak pa rin ang cellphone. Marco, kapatid ko, sabi ni Miguel, sinusubukang ngumiti. Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw siya. Nakita ko ang lahat, Miguel, putol ni Marco, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Narinig ko ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Miguel na tapos na. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kabaliwan. Sa isang huling desperadong kilos, sinugod niya si Marco. Nagsimula ang isang marahas na paglalabanan sa pagitan ng magkapatid, isang paglalabanan na hindi lang pisikal, kundi ng 2 taong sama ng loob, inggit at pagtataksil. Sa gitna ng suntukan, isinisigaw ni Miguel ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Dapat ako iyon, Marco. Ako dapat ang nasa posisyon mo. Ako dapat ang minahal niya. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos at pinaghiwalay sila. Pinusasan si Miguel. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Lyra, puno ng walang katapusang puot. Kasabay nito, isang kotse ang huminto. Bumaba si Doña Elvira. Nakita niya ang kanyang anak na si Miguel na nakaposas. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Napaluhod siya sa lupa, umiiyak. Ang pagtatakip niya sa krimen ng kanyang anak na ginawa niya para protektahan ang pangalan ng pamilya, ang siya mismong naging dahilan ng tuluyang pagkasira nito. Nang mawala na ang kaguluhan, tanging si Lyra at Marco na lang ang naiwan. Dahan-dahang lumapit si Marco.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Lira, patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat pinrotektahan kita. Patawarin mo ako. Tumingin si Lira kay Marco. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nagsisisi. Isang lalaking, sa kabila ng lahat, ay hindi sumuko sa paghahanap sa kanya. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya palapit at niyakap niya ito. Isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya. Isang yakap ng kapatawaran. Sa yakap na iyon, pareho silang umiyak, para sa nawalang panahon, sa dinanas na sakit, at sa pag-asang nagsisimula pa lang. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang alon sa dalampasigan ay marahan na humahalik sa buhangin. Sa dalampasigang iyon, isang pamilya ang masayang naglalaro. Si Marco, na hindi na nakasuot ng formal na damit ng isang mayor, kundi isang simpleng t-shirt, ay tumatawa habang tinutulungan si Maya na buuin ang kanilang sandcastle. Si Lira, na nakaupo sa isang banig, ay pinapanood sila. Ang kanyang mga alaala ay bumalik na ng paunti-unti. Ngunit hindi na ito isang bagay na kanyang kinatatakutan. Ito ay mga piraso na lamang ng isang nakaraan na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Formal na nilang inampon si Maya. Si Doña Elvira, bilang bahagi ng kanyang pagsisisi, ay tumulong sa proseso at nagbigay ng malaking trust fund para sa kinabukasan ng bata. Si Miguel ay nahatulan at nakakulong na. Lumapit si Marco kay Lira at umupo sa kanyang tabi. Inakbayan niya ito. Masaya ka ba? Tanong ni Marco. Tumingin si Lira sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya noon at ang lalaking minamahal niya ngayon. Pareho sila, ngunit magkaiba. Ang pagmamahal nila ngayon ay hindi na base sa isang perpektong nakaraan, kundi binuo mula sa mga pira-pirasong katotohanan. Mas matibay. Mas totoo. Masaya ako, sagot niya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sigurado ka na ba talaga? Sa akin, tanong ulit ni Marco, may kaunting bakas ng alinlangan sa kanyang boses. Hinawakan ni Lira ang kanyang kamay. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ngayon ay hindi na isang alaala na pilit ibinabalik. Ito ay isang desisyon. Isang desisyong ginawa niya ng may buong puso at isipan. This time, sabi niya, tinititigan ang mga mata ni Marco. It's Im's choice. Hinalikan siya ni Marco, isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at isang bagong simula. Sa kanilang harapan, si Maya ay tumatawa habang sinisira ng alon ang kanyang sandcastle, handa nang gumawa ng bago. Dahil tulad ng pag-ibig at tulad ng buhay, laging may pagkakataong magsimula muli. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Lira, Marco, at ng munting anghel na si Maya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng ulan kung saan sila muling nagtagpo, hanggang sa huling sinag ng araw sa dalampasigan ng kanilang bagong simula. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat kislap ng pag-asa ni Lira. Naging saksi tayo sa kanyang pagbabago, mula sa isang babaeng biktima ng nakaraan, hanggang sa isang inang buong tapang na hinarap ang katotohanan para sa kanyang minamahal. Ang kwento ni Lira at Marco ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong nakaraan, kundi sa katapangang buuin muli ang isang hinaharap mula sa mga basag na piraso ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw kinabukasan. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento ng pag-ibig at tadhana. Tadhana Diaries V.